is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa pamamaril ang pag-rest-back ng isang ama sa anak niyang sinaktan umano sa Liga ng Basketball sa Pasig. Nang kokomprontahin na kasi niya ang mga nanakit, maging siya raw ay pinagtulungan kaya bumunot na siya ng baril. 3 ang nasugatan sa nahulikam na gulo. Tunghayan yan sa aking eksklusibong pagtutok. Makaraang malamang nasaktan sa larong basketball ang menor de edad na anak, rumesbak ang ama nito. Ang lalaking nakakulay itim na jacket sa CCTV video na ito. Palakad-lakad siya at tila nag-aabang. Ilang saglit pa, nakasalubong niya ang mga umunoy na nakit sa anak. Tinangka niyang hawakan ng isa pero mabilis na nakatakas. Hinabol niya ito ng tingin hanggang sa isa pang lalaki ang tumulak sa kanya. Nang mapaatras, sinuntok siya ng isa pang lalaki. Napaupo siya at binato ng helmet ng isa pa. Dito na bumunot ng baril ang suspect at pinagbabaril ang mga lalaki na nanakbo sa magkakaibang direksyon. Ang namaril, mabilis ding tumakas. Wala pang 24 oras, nadakip din ang suspect sa pamamaril. 3 ang nasugatan na nasa mabuti ng kalagayan. Sa tulong ng ating mga informants, yung ating mga witnesses doon na gustong masolve ang problema, nakipagtulungan sa amin, and then sa tulong din ng mga CCTV, nag-backtracking kami. Sabi ng suspect, ipinagtanggol lang niya ang kanyang anak nang magkapisikalan daw ang anak at mga kalaro sa basketball. Ako, sumuko na lang po ako para po wala na pong mangyaring masama po sa pamilya ko. Yun lang po, bilang ama, kaya po nagawa yun. Kakasuhan din daw nila ang nanakit umano sa kanyang anak. Attorney ko na lang po makakasagot po niyan. Paalala ng pulisya, lalo't uso na ang mga liga. Sa ating mga players, alam po naman natin na ang basketball ay isang contact sports. So hindi po may iwasan talaga na magkabalyahan, and let's us hold our horses. Sa ating mga magulang, yung away po ng bata ay dapat hindi magiging away ng magulang. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok, 24 Oras. Imbis na itapon, pinoproseso umano at pinagbumukhang bago ang mga gamit ng mantika sa isang bodega sa Isabela. Delikado po yan sa kalusugan kaya sinalakay ng pulisya. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Sinalakay ng PNP CIDG warehouse na ito sa Isabela dahil sa reklamong pagbibenta umano ng recycled cooking oil. May nakapag-report sa amin na isang operation na ang mga used cooking oils na kinukuha sa iba-ibang mga popular food chains, reusable actually at hindi na-detect ng general public ang difference. Naaktuhan pa ang mismong bentahan at nakumpiska ang mga galong-galong mantikang aabot sa 3.5 million pesos ang halaga. Imbis na itapon, ay pinoproses umano ito para magmukhang bago. Instead na itapon or i-dispose, ginagawa ay nire-recycle. May mga third-party contractors kasi na nag-dispose talaga yan. Binabantayan ito ng Food and Drug Administration sa pag-aaral ng World Health Organization. Posibleng maawi sa type 2 diabetes, hepatic steatosis o liver disease at cardiovascular diseases ang pagkonsumo ng mantikang ilang beses nang nagamit. Mataas din ang tsansa magka-cancer, batay naman sa pag-aaral ng Singapore Food Agency. FDA is there for a very, very important purpose. Kailangan lahat ng ating mga ibinibenta dyan ay dapat dumaan sa kanila for inspection muna. Any violation of those regulations, we just can't imagine. There could be immediate complications, there could be long-term complications. Sinampahan ng mga suspects ng paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009, gayon din ang Consumer Act of the Philippines at Food Safety Act. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 Oras. Natunugan o may nagtimbre? Yan ang iniimbestigahan ng pulisya. Matapos walang nadat ng tao sa sinalakay na Pogo Hub umano sa Makati. Iba't ibang gamit naman sa pang-i-scam ang natagpuan. Nakatutok si Salima Refran.
21 palapag ng isang gusali sa Ayala Avenue sa Makati ang pinasok ng mga otoridad. Malamig pati. Malamig yung aircon. May impormasyong tuloy ang operasyon ng internet gaming licensee roon kahit sarado na dapat. Pero wala na silang dinat ng mga dayuhan. Mainit pa nga. Siguro natunugan nila. Well, ang tinitignan namin dito kasi is mga 600 pataas yung makukuha natin. Foreigners. Ang kwento ng mga tao sa baba is mga 4 o'clock, 4 o'clock o to 5 o'clock nagtatakbuhan daw pababa itong mga to. Iimbestigahan rin ng PNP-CIDG ang posibleng leak sa operasyon. May nakita tayong memo na from somebody na may inspection yan. Kasi kung legal sila, hihintayin nila tayo. Definitely pogo ito. Pogo ito, kung hindi man ito scam hub. Ito na lamang yung inabutan ng mga otoridad dito sa 51st floor ng gusaling ito. Magulo yung mga gamit. Pero nandito pa rin yung hili-hilera ng mga computer. At sa bahaging ito ng kanilang workstation, napakarami na naman yung mga cellphone. Tila mabilis yung galaw ng mga empleyadong umalis dito dahil malamig pa yung naiwan nilang inumin. Nakakita rin ng SIM cards, OTP generators, hard drives at English scripts na ginagamit umano sa mga scam. Maraming kaming nakitang iba't ibang uri ng script na investment scam. Pag may mga OTP, it involves scamming. Usually, pag English yung mga notebook, Pinoy ang mga empleyado. Itinanggi naman ng building management na may operasyon ng POGO o IGL sa kanilang gusali. Ang alam ko, wala. None. I can vouch for it. Kasi yung mga contracts namin naman are in place. All documents are in orders. Ilang palapag ang agad isinara ng Makati Business Permits and Licensing Office o BPLO dahil sa kawalan o kakulangan ng permits. Isa namang Chinese na nagpakilalang empleyado ng Lucky South 99 sa Porac at Sun Valley sa Clark, Pampanga ang pumasok sa gusali at nagpapaaresto sa mga otoridad. What are you? Pogo. Sumuko na siya at gusto niya ipa-deport na raw siya sa China. Nasa kustudiya na siya ngayon ng PAOK at isa sa ilalim sa investigasyon. 7 Indonesian POGO workers naman ang sumuko ngayong hapon at isa sa ilalim rin sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafa, nakatutok, 24 oras. Danger level na naman ang damang init sa ilang lugar kahit hindi pa opisyal na tag-init. Ayon po sa isang eksperto, iba na ang init ngayon kumpara sa naunang panahon dahil sa climate change. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mula sa nagyayalong baong tubig ng isang delivery rider, babalot ko lang siya ng tela, hanggang sa komportabling damit at dalang payo ng isang estudyante, Para hindi rin po ako mapahamak, 'di ba? May banta ng heat stroke. at binagong oras ng ehersisyo ng isang fitness enthusiast, Earlier na mga 8, 7:30 para hindi masyadong mainit. kanya-kanyang diskarte ang mga Pinoy ngayong mataas ng heat index o damang init kahit hindi pa opisyal na panahon ng tag-init. Ngayong araw nga umabot sa danger level ang 44 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan, 43 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes at 42 degrees Celsius sa Tacloban, Leyte. Sa Pangasinan, kung saan ilang araw ng mataas ang damang init, nag-aalala na ang mga may palaisdaan sa kanilang alaga. kulang ho ng oxygen yung tubig kaya sa ibabaw na sila humihinga. Of course, mamamatay sila. Oo. Pinag-iingat rin ang mga manukan ng kanilang Municipal Veterinary Office. May mga suspendido ring face-to-face classes tulad sa Bacolod at ibang lugar sa Negros Occidental. Habang nirekomenda naman ng DepEd Western Visayas ang paglalagay ng 2 electric fan at hydration station kada classroom. Mas frequent na yung pagtaas nito and tumataas po yung likelihood ng pagkakaroon ng heat cramps or heat exhaustion, lalong-lalo na po sa mga bata or sa mga may edad na. Ayon sa UP Institute of Environmental Science and Meteorology, dahil sa climate change, iba na ang init ngayon kumpara noon. Ito yung pagbabago ng klima dahil sa mga pag-release natin ng greenhouse gases. So kung i-compare natin siguro nung kabataan pa ng mga magulang natin compared sa ngayon, mas mainit na talaga siya in general. Sa buong mundo yan, bagamat may mga lugar na mas ramdam ang init. Sa Metro Manila, mas madami din yung urban spaces. So, semento, essentially. So, nag-absorb siya ng init. No? And then, later on, during the day, nag-release din siya ng init.
No? So kaya mas lalong nagpapainit. Para maiwasan ang masamang epekto ng labis na init, iwasan ang sun exposure sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng preskong pananamit at dapat laging maging hydrated. Bahagyang bumaba naman ang level ng tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng mahigit 90% ng tubig sa Metro Manila. Nauna nang sinabi ng MWSS na wala silang nakikitang magiging water shortage. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Handa ang Pilipinas na salagin ang anumang iligal na hakbang ng China ayon sa Defense Department. Sa gitna yan ng pangambang ilalagay ng China sa Air Defense Identification Zone ang airspace sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Nitong Pebrero lang nang tinabihan ng isang Chinese military helicopter ang eroplano ng BFAR sa airspace ng Bajo de Masinloc sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Habang noong Agosto, nagpakawala ng flares ang mga Chinese fighter jets laban sa aircraft ng Philippine Air Force sa parehong lugar. Ilang pagkakataon yan nang tila pagpapatupad ng China ng kontrol sa himpapawid sa West Philippine Sea. Paano pa kung magtatag ang China sa West Philippine Sea ng Air Defense Identification Zone o ADIZ o lugar kung saan i-require ang lahat ng dadaang aircraft na magpakilala, magsabi ng lokasyon at magpakontrol. Ginawa na yan ng China sa mga bahagi ng East China Sea na sakop ng exclusive economic zones ng Japan at South Korea. Sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., illegal yan kung sakali. Kaya magpapatupad ng countermeasures ang Pilipinas at ibang mga kaalyadong bansa para kontrahin ito. Kung matuloy naman, may mga pansalag umano ang Pilipinas na hindi muna idinetalye ng National Maritime Council. Bukod pa yan sa kakayahan ng Philippine Air Force na ma-detect lahat ng eroplano sa West Philippine Sea, pwede ring magpadala ng Air Force jets doon para i-radio challenge at imbestigahan ng mga ito. That our radars are capable of detecting air and maritime movement that extends over our exclusive economic zone. Okay. It's capable also of doing the necessary, the Air Force in general, capable of doing the necessary challenges. Ayon sa isang security expert, matagal nang inaasahan ang pagtatag ng China ng ADIZ sa South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. It's a zone that a country would declare. It's primarily a strategic diplomatic move wherein any aircraft entering that zone has to identify itself to that country. Well, you need a lot of facilities, you need a lot of radar and monitoring system so you can monitor your airspace. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras. Sibak sa pwesto ang mga escort ng Bureau of Immigration na natakasan ng isang Koreano. Bistado kasi sa CCTV ang maluwag nilang pagbabantay. Bukod pa sa pagsisinungaling sa report kaugnay ng pagtakas. Nakatutok si Salima Refran. Kuha ito sa labas ng Quezon City Hall of Justice noong March 4. Magkakasunod na sumakay ng sasakyan ng Bureau of Immigration ang isang kinilalang high-profile Korean fugitive at ilang kawani ng Bureau of Immigration matapos humarap sa piskal. Sa susunod na kuha ng CCTV malapit sa isang bar sa Scout Chowatoco, makikita ng Koreano na may kausap sa cellphone at nagmamadaling tumawid saka sumakay sa isang naghihintay na van. Ayon sa BI, pinasisinungalingan ng mga video na ito ang inireport ng BI escorts ng Koreano. Allegedly, tumakas daw itong Korean fugitive na to. Gumamit daw ng palikuran. Yun ang sinulat nila sa kanilang written statement. Nagsisinungaling po itong tatlong ito. Magkakasama silang lumabas ng City Hall at nagpunta pa po sa isang bar sa Quezon City. Naghiwa-hiwalay po from there. Yung Korean national po ay tumawid ng kalsada at sumakay po sa isang getaway van. Wanted ang suspect sa Korea dahil sa large-scale fraud. Dito sa Pilipinas, nahaharap siya sa reklamong estafa. Hindi rin daw normal at wala sa protocol ang naging pagtrato ng escort sa kanilang binabantayan. Very suspicious po yung mga nangyari. Talagang makikita natin na may kakaiba doon sa sitwasyon na yon kasi wala pong posas. Hindi po naglalakad sa tabi. Parang hindi po binabantayan at very loose. Sinibak na sa pwesto ang lahat ng tatlong nagsilbing escort. Nahaharap sila sa mga kasong kriminal tulad ng infidelity in the custody of a prisoner at administrative cases.
Nagkaroon po ng internal audit lahat ng personnel na assigned po dito sa BIWF at sa mga high-risk deportation and detention cases para masigurado po natin na mga safeguards po natin ay in place already para ma-prevent ang mga future breaches. Patuloy ang manhunt operations laban sa pinatakas na Korean fugitive. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafra, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, may inaasahan muling rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE, base sa 4 na araw na trading hanggang piso at 20 sentimo ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng diesel. Ang presyo ng kada litro ng gasolina naman, posibleng bumaba ng hanggang piso at 70 sentimo. Ganyan din sa kada litro ng kerosene. Ilan sa dahilan niyan ang pagdami ng stockpile ng langis ng Amerika, ang planong pagtataas ng output ng OPEC sa Abril at ang pagpataw ng dagdag na taripa ng Amerika sa Canada, China at Mexico. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong Biyernes at sa unang pagkakataon, walang iba kundi ang ating Ilonggo girl, Jillian Ward. Jillian! Thank you po, Miss Vicky. At maayong gabi mga palangga. Women supporting women ang mantra ni Glyza De Castro na beyond grateful sa mga ginagampan ng role para sa kababaihan. Kabilang dyan si Sangre Pirena ng Encantadia Chronicles, Sangre. Kaya naman tutok sa taping si Glyza. Makichika kay Lars Santiago. Kung girl power ang pag-uusapan, super support dyan si Glyza De Castro, lalo na ngayong Women's Month. Celebrating my femininity dahil it's been a while since na-experience ko tong ganitong event. So parang to dress up and enjoy being a woman, yung parang celebrating beauty. Natutuwa nga raw si Glyza na marami sa mga karakter na kanyang ginampanan bilang aktres ay empowered women. Kasama siyempre dito si Sangre Pirena ng Encantadia. Ilang linggo pang magte-taping si Glyza para sa Encantadia Chronicles, Sangre. Hindi lang po kami nagte-taping. So recently, nag-rehearse kami ng fight scenes. Tapos syempre hindi natatapos yung pag-workout. Of course, we need to maintain our physique. Dagdag saya at inspirasyon para kay Glyza ang pagdating sa bansa ng kanyang asawang si David Rainey. At least we get to see each other bago ang busy schedule naming dalawa kasi parehas po kaming magiging busy sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, parang bilang na-miss na rin na bumalik dito sa Philippines, parang siguro different areas naman ng Philippines yung pupuntahan namin. Biyaheng balisin na nga sila. Para po maiba. And masaya din kasi doon dahil at least may beach kami na pupuntahan. Kumbaga parang early summer getaway po namin ito. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.